Hindi! Dapat makulong ang lalaking yan! Pinagsamantalahan niyang anak ko! Yon ang malakas na sigaw ni Christy pagkatapos i-anunsyo sa hukumang proven not guilty si Edgardo Villagonzago. Ang taong lumabag at nanamantala sa 16 anyos niyang anak na si Jillian. Hindi niya mapigilang magwala. Hindi niya mapigilang magwala. Tanging hustisya na lang ang gusto niya para sa anak niya pero hindi niya man lang makamit. Sinugod niya si Edgardo na may malaking ngisi pa sa mga labi. Dapat nabulok ka sa bilangguan! Sigaw ni Christy na may halo pang pagmumura. Ate, tama na! Pigil ng kapatid niyang si Josie. Pinigilan na rin si Christy ng otoridad doon. Galit na galit siya sa hindi makatarungang hustisya. Palagi na lang sa mga mayayaman at may maimpluwensyang tao na kapabor iyon. Dahil sa bulok na sistema, tila mas naging kasalanan pa ang maging mahirap para sa kanila. Mahigpit na niyakap ni Christy ang anak niyang si Jillian. Anak, sorry, hindi kita napagtanggol. Tulala lang si Jillian habang sunod-sunod ang pagbagsak ng luha. Hinaplos niyang buhok nito. Kung pwede niya lang angkinin ang lahat ng sakit at paghihirap na nararamdaman ng kanyang anak, gagawin niya. Ate, umuwi na tayo. Magpahinga ka na lang muna, kayo ni Jillian. Sabi ni Josie sa kanya. Yun na nga lang ang ginawa ni Christy. Inalalayan niya ang anak niya. Pagkarating sa bahay, pinagluto niya na lang ang dalaga ng paborito nitong ulam. Kain ka ng marami ha. Nagluto ako ng sinigang na baboy. Dapat magpalakas ka. Namamaos na sabi ni Christy sa anak. Pinagmasdan niya muli si Jillian. Simula nang mangyari iyon sa anak niya ay lagi na lang itong tulala at laging hindi makausap ng maayos. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala sa dinanas ng anak niya. Kung hindi niya pa napansin ang mga pagbabago nito, hindi niya pa malalaman na pinagsamantalahan ito ng dating naging judge ng prestige beauty pageant na sinalihan ng anak niya. Ate, sorry ha. Uuwi na rin ako mamayang gabi. Hinahanap na kasi ako ng asawa ko. Sabi sa kanya ni Josie. Tumango si Christy. Ayos lang, ang dami mo nang naitulong sa akin. Salamat ha. Hindi mo kami iniwan ni Jillian. Hindi ko makakayang lahat ng to kung walang suporta mo. Hinawakan nito ang kamay niya. Ano ka ba Ate Christy? Okay lang yun. Ginagawa ko to dahil kapatid kita at pamangkin ko si Jillian. Mahal ko kayo pareho. Huminga siya ng malalim at tiningnan ang kanyang anak. Pakiramdam ko kasalanan ko kung bakit nangyari sa kanya to. Sa pangarap kong maging beauty queen ng anak ko, hindi ko namalayang may nananamantala na pala sa kanya. Tiningnan niya ang bawat awards ni Jillian sa loob ng bahay nila. Bukod sa maganda, consistent honor student din ito. Palaging lumalaban ang kanyang anak sa beauty pageants at palaging nananalo. Kahit medyo nahihirapan siya sa pinansyal, sinusuportahan niya pa rin ito sa mga bagay na gusto nito. Lahat ng iyon, gusto niya ng pagsisihan. Sana kinip-kip niya na lang ang dalaga sa kanya. Hindi niya na dapat hinayaang makilala ng mundo ang inosente niyang anak. Umiling agad si Josie. Ate, wag mong sisihin ang sarili mo. Pareho niyong pangarap ni Jillian ang maging beauty queen siya. Hindi kasalanan yon. Ilahad mo man o hindi ang anak mo sa mundo, may mga mananamantala pa rin. Wala silang pinipili, Ate Christy. Talagang may mga walang pusong humudas lang sa pamangkin ko. Tumulo na naman ang luha niya. Hindi niya na talaga alam ang gagawin niya. Natatakot na siya para sa mangyayari sa kinabukasan ni Jillian. Pagkatapos magluto, pinilit niyang kumain ng dalaga. Gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi dahil kahit papaano, kumain na ito. Yun nga lang, kaunti na naman iyon. Pagkatapos kumain, sinamahan niya na lang ito sa pagtulog. Inayos ni Christy ang buhok ng anak niya. Ang laki na nang nawala sa timbang nito. Malalim na rin ang mga mata at makapal na rin ang eye bags. Halatang walang maayos na tulog ang dalaga. Madalas kasi itong nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Nagkakaroon ng masamang panaginip. Hindi ito madaling kumalma at madalas rin niyang nakikitang umiiyak. Ma, papasok na po ako sa school. Mahinang sabi ni Jillian sa kanyang ina. Parang may nabuhay sa pagkatao ni Christy. Talaga anak? Sige, maghanda ka na.
Paplantsahin ko na yung uniform mo, ha? Ipaghahanda na rin kita ng masarap na baon para hindi ka na lumabas ng classroom ninyo. Hinawakan nito ang kamay niya. Gusto ko pong makagraduate, Mama. Nangilid ang mga luha ni Christy. Oo naman, makakagraduate ka, anak. Ang tali-talino mo. Manang-mana ka sa akin. Sige na, Jillian, maligo ka na. Ako nang bahala sa mga kailangan mo. Tumango ito at mabagal na pumunta sa banyo. May munting galak sa puso niya. Masaya siyang sinusubukang bumangon ni Jillian mula sa mga masasamang nangyari dito. Gayunpaman, hindi lahat ng pinapakita ng anak niya ay totoo. Kilala niya ito mula ulo hanggang paa. Silang dalawa lang ang magkasama sa buhay, kaya kabisadong-kabisado niya si Jillian kapag may problema ito. Ayoko na! Tama na! Tigilan mo na ako! Sigaw ng dalaga isang gabi. Bumangon agad si Christy pagkarinig sa dalaga. Mas lalo siyang nagmadali nang marinig ang pagwawala nito. Pagbukas niya ng pintuan, halos mawalan siya ng malay sa nadatnan. Parang binagyo ang buong kwarto nito. Nagwawala si Jillian at binasag ang salamin. Suminghap siya sa sobrang gulat nang makitang may mahabang sugat sa pisngi ang anak niya. Diyos ko! Anong ginawa mo, Jillian? Lumapit agad siya rito. Nanginginig ang mga kamay ni Christy. Hindi niya alam kung hahawakan niya bang anak niya. Punong-puno ang luha ang mukha nito at tumutulo pa ang dugo sa pisngi. Tinutukan siya ni Jillian ng piraso ng basag na salaming hawak nito. Bumagsak agad ang mga luha niya, pero kailangan niyang pigilan ang anak niya. Jillian, please anak! Bitiwan mo yan! Pagmamakaawang sabi ni Christy. Matalim ang mga matang tumingin sa kanyang dalaga. Lumayo ka sa akin! Papatayin kita! Hindi mo na ako masasaktan! Humakbang siya papalapit dito. Anak! Hindi! Ako to si Mama! Please, bitiwan mo yan! Huwag mong saktan ang sarili mo! Huwag kang lalapit! Sabi ko, huwag kang lumapit sa akin! Nanginginig na sigaw nito. Napahagulgol si Christy. Parang dinudurog ang puso niya. Hindi niya kayang tingnan ng ganon ang nag-iisang anak na minamahal at kanyang inaaruga. Pinilit niyang maging mahinahon. Please, Jillian, huwag kang matakot sa akin. Ako ang mama mo. Hindi kita sasaktan. Mahal na mahal kita, anak. Unti-unting binaba ng dalaga ang hawak nito. Mama? Tumango siya at marahang lumapit. Dahan-dahan niyang kinuha ang piraso ng bubog mula rito at tinapon iyon. Gusto niyang yakapin ang anak niya para aluin man lang. Yun nga lang, umagos ang dugo sa palad nito. Agad niyang pinigilan ang pagdurugo ng kamay ng kanyang anak. Mama, sinaktan nila ako! Papatayin po nila ako! Babalikan po ako ng mga lalaking yun! Umiiyak na sumbong sa kanya ni Jillian. Kinagat ni Christy ang pang-ibabang labi. Hindi na ako papayag na saktan ka ulit nila. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Tanda mo ba nung bata ka pa? Kapag may masakit sa'yo, kapag nadadapa ka, to the rescue lagi si Mama. Sana kahit ngayon ganun pa rin, ha? Kapag may masakit, sabihin mo agad kay Mama. Napayuko si Christy nang may panibago na namang mga luha mula sa kanya. Huwag mo lang sasaktan ng sarili mo, anak. Hindi ko kaya. Nanghihina ako kapag nakikita kitang ganito. Marahang hinawakan ni Jillian ang pisngi niya. Sorry, Mama. Huminga siya ng malalim. Dadalhin kita sa ospital, anak. Kailangan matingnan ang mga sugat mo. Mabuti na lang, hindi na pumalag pa ang kanyang anak. Tinalian niya ng panyo ang kamay nito para mapigil ang pagdurugo. Binalabal niya agad kay Jillian ang isang shawl. Nang lumabas sila, walang tricycle dahil gabi na. Kaya kumatok pa siya sa bahay ng kilala niyang driver. Tumahol na rin ang mga aso sa kapitbahay. Sino yan? Sandali! Gabing-gabi na, kumakatok ka pa! Sigaw ng lalaki sa loob. Naramdaman ni Christy ang panginginig ni Jillian.
Matagal niya nang napapansin iyon sa anak niya. Simula ng trahedya, kahit boses lang, takot na itong makisalamuha sa kahit na sinong lalaki. Hinaplos niya ang likod nito. "Huwag kang matakot, anak. Mabait si Kanor. Magpapahatid lang tayo sa ospital. Huwag ka ring mag-alala. Nandito lang si Mama. Hindi kita iiwan." Ilang sandali pa, binuksan na ni Kanor ang pinto. "Oh, Christy, ikaw pala yan. Gabing-gabi na. Ba't kumakatok ka? Ay, Diyos ko po. Anong nangyari kay Jillian?" Gulat na sabi nito nang makita ang mga dugo. "Nakikiusap ako sa iyo, Kanor. Pahatid naman kami sa ospital para magamot ang anak ko." Pakiusap niya sa lalaki. Nataranta agad si Kanor. "O siya, sige. Sumakay na kayo sa tricycle. Kukuha ako ng matinong damit ko." Nagmamadaling sumakay naman agad sila sa loob ng tricycle. Habang nasa biyahe, hindi mapigilan ni Christy ang emosyon. Ang mukhang iningat nilang mag-ina, si Jillian lang din ang sumira. Hindi niya naman ito masisi sa ginawa nito. Marahil ay kinamumuhian ng kanyang anak ang sarili. At pakiramdam niya, inutil siyang ina dahil wala siyang magawa sa nararamdamang bigat sa loob ni Jillian. Nang makarating sa ospital, nakahinga siya ng maluwag nang makitang natutulog ng anak niya. May bandage sa mukha at kamay nito. "Tatapatin ko na po kayo, Mami. Mukhang may hinaharap na depression po ang anak ninyo. Mas mabuting ipatingin niyo po siya sa ibang espesyalista para malaman niyo rin po ang lagay niya," sabi sa kanya ng doktor. Pagkatapos sabihin iyon ng doktor kay Christy ay parang may isang parte sa kanyang gumuho. Masayahin at sobrang lambing ni Jillian kahit kanino. Ganoon niya pinalaki ang anak niya, kaya ang makitang nagkakaganoon ito, ang labis na nagpapadurog sa kanyang puso. "Josie, pasensya ka na talaga. Babayaran kita kapag nakaluwag-luwag ako. Hindi rin kasi ako makabalik sa trabaho ngayon dahil kailangan ni Jillian ng magbabantay sa kanya," sabi niya sa kapatid niyang napasugod pa sa ospital nang malaman ang nangyari sa kanila. Hinawakan nito ang kamay niya. "Ano ka ba, Ate Christy? Ayos lang yun. Marami pa naman akong ekstrang pera. Ibibigay ko ang lahat ng tulong ko na kaya kong ibigay sa'yo. Marunong akong tumanaw ng utang na loob. Wala ako sa posisyon ko ngayon kung hindi dahil sa pagsusumikap mo sa aking mapag-aral ako, kaya ibabalik ko yun sa'yo." Tipid siyang napangiti. Napakaswerte niya sa nakababata niyang kapatid. Maagang namatay noon ang mga magulang nila. Kaya siya nang tumayong nanay at tatay nito dati pa lang. "Ano nang balak mo kay Jillian ngayon, ate?" Muling tanong ni Josie sa kanya. Bumuntong hininga si Christy. "Ipapacheck up ko siya sa espesyalista. Gusto kong umayos ang anak ko, Josie. Ayaw ko nang makita siyang ganito." Hinawakan ni Josie ang kamay ng dalaga. "Nakakalungkot ang nangyari kay Jillian. Awang-awa na ako sa kanya, ate. Siguradong malaking trauma ang nangyari sa kanya. Tapos hindi man lang naparusahan ang lumabag sa pamangkin ko. Ang mahalaga lang sa akin ngayon, gumaling ang anak ko," sabi pa ni Christy. Ngumiti naman ang kanyang kapatid. "Susuportahan ko kayo ng pamangkin ko. Sana manatili kang matatag para sa kanya, ate." Tumango lang si Christy. Pagod na siya pero pipiliin niyang manatiling matatag. Hinding-hindi niya susukuan ang anak niya. Naniniwala pa rin siyang makaka-recover ang dalaga mula sa masasakit na naranasan nito. Gayunpaman, kailan ba naging pabor para kay Christy lahat ng hiling at mga hangarin niya? Palagi na lang siyang hindi pinagbibigyan. Nang dumating ang isang problema sa buhay niya, parang magnet na iyon na nanghila ng marami pang problema. "Jillian, halika na rito, kakain na muna tayo," tawag niya sa anak. Kumunot ang noo ni Christy. Kanina niya pa ito tinatawag pero hindi naman sumasagot. Naglakad siya papuntang kwarto nito. Umawang ang bibig niya nang makitang wala roon ang anak niya. Mabilis siyang lumabas ng bahay. Pinagtanong-tanong niya kung may nakakita ba kay Jillian. Patuloy siyang naglakad. Kailangan niyang mahanap ang anak niya. Hindi niya pwedeng pabayaan na lang ito ng mag-isa. "Baliw ka! Baliw! Isusumbong kita sa nanay ko!" Sigaw ng isang bata, kasama ang iba pang mga bata. Nanlaki ang mga mata niya nang makita roon si Jillian. May hawak na malaking stick at gustong saktan ng mga bata. Wala itong tsinelas at sobrang gulo ng buhok.
Huwag kayong lalapit sa akin, hahampasin ko kayo. Mariing sabi ni Jillian. Tumakbo agad siya papalapit sa dalaga at inagaw ang hawak nito. Anak, huwag mo namang takutin ang mga bata. Umalis kayo! Masasama kayo! Pangit kayo! Sigaw pa nito sa mga bata. Niyakap ni Christy ang anak para pigilan. Nagtakbuhan naman ang mga bata papalayo. Huminga siya ng malalim. Jillian, umuwi na tayo ha? Huwag ka nang lalabas. Mahinang sabi niya rito. Sumama naman ito sa kanya. Pagkarating sa bahay, agad niyang nilinis gamit ng hose ang mga maruruming paa ng dalaga. Pinalitan niya rin ng damit at sinuklayan ito ng buhok. Tipid siyang napangiti. Ayan, ang ganda mo na ulit anak. Huwag mo nang ugagawin yun ha. Huwag kang lalabas ng basta-basta. Mag-aalala ako sa'yo. Dito ka lang ha. Maupo ka lang dito sa sala at maghahain lang ako ng pagkain natin. Hindi sumagot si Jillian. Tulala lang ang dalaga. Hinaplos niya na lang ang buhok nito. Napakagat na lang si Christy sa pang-ibabang labi para pigilan na naman ang sariling umiyak. Matapos noon, pumunta na siya sa kusina para ihain ang pagkain. Hindi pa siya tapos nang marinig niya na naman ang pagwawala ng kanyang anak sa sala. Nang tingnan niya, mas lalong nanikip ang dibdib niya sa nakita. Sinisira ni Jillian lahat ng sash, trophies, awards at medals nito, pati mga pictures nung sumali ito sa pageants. Galit na galit nitong binato habang sumisigaw. Anak! Tawag niya rito habang umiiyak. Mabilis siyang lumapit sa dalaga at niyakap ito. Hirap na siyang makita ng ganoon ang anak niya. Hindi man ito sabihin, kitang-kita niya kung paanong kinamumuhian ng anak ang sarili. Ate Christy, anong nangyari dito? Jillian, bakit mo to ginagawa? Tanong ng kadarating lang na si Josie. Napailing na lang si Christy. Inalalayan niya ang anak na umiiyak at dinala ito sa kwarto. Inasikaso niya muna ang dalaga. Mabuti na lang at kumalma ito kapag nilalapitan niya. Ate, huwag kang magagalit sa sasabihin ko pero sa tingin ko, hindi na normal tong nangyayari kay Jillian. Sabi pa ni Josie sa kanya. Alam mo naman ang pinagdaraanan ng anak ko, Josie. Hanggang kaya ko, iintindihin ko siya. Pero ate, hindi na naituloy ni Josie ang sasabihin nang makarinig sila ng sigaw mula sa labas ng bahay. Kumunot ang noo niya at lumabas. Sumunod naman agad ang kanyang kapatid. Nakita niya si Lusing at ang asawa nitong barangay tanod. Hoy! Christy! Ilabas mo yung anak mong baliw! Sinaktan ni Jillian ang bunso ko! Sigaw ni Lusing. Umiling siya kaagad. Hindi niya magagawa yun! Hindi siya baliw! May pinagdaraanan lang siya ngayon. Mabait ang anak ko. Oo! Mabait yan nung hindi pa baliw. Naaawa ako kay Jillian pero tignan mo naman ang ginawa sa anak ko. Bata pa yun tapos ang laki-laki niyang dalaga mo. Dumugo ang noo dahil binato siya ng bato. Nananakit na siya eh. Namamaos na sabi ni Lusing. Huminga ng malalim si Josie. Ako na po ang bahala sa hospital expenses ng batang nasaktan ng pamangkin ko. Sumabat ang barangay tanod nitong asawa. Pasensya ka na sa asawa kong to. Hindi pa awat ang bunganga pero bakit hindi mo nalang ilagay sa facility ang anak mo, Christy? Halata namang wala na sa katinoan si Jillian. Napakunot ang noo niya. Anong sinasabi nyo? Wala kayong karapatang sabihin sa akin ang dapat kong gawin. Hindi baliw ang anak ko. Ate Christy, kumalma ka. Pigil ni Josie sa kanya. Pero napailing siya. Paano ako kakalma? Tinatawag na baliw ng mga to yung anak ko eh. Totoo naman. Wala nang pag-asa yung anak mo kaya dalhin mo na lang sa mental. Baka maging okay pa. Sigaw ni Lusing sa kanya. Hindi niya na napigilang makipag-away. Wala yatang ina ang papayang na pagsalitaan ng ganoon ng anak. Pagdating sa pamilya niya, talagang ilalaban niya ng patayan. Ayaw nilang magpaawat pareho ni Lusing sa pag-aaway. Nadala tuloy sila sa barangay hall at doon palang nasettle ang gulo. Hindi ka na dapat nakipag-away, ate.
Hinawakan ni Josie ang braso niya. Hindi ko naman kayang walang gawin. Pinagtatanggol ko lang ang anak ko. Masakit para sa aking tawaging baliw si Jillian. Mariin niyang sabi habang nangingilid ang luha sa mga mata. Marahang tumango si Josie. Sorry, baka hindi lang kita maintindihan kasi wala pa akong anak. Pero ayaw mo bang i-consider ang sinabi ng asawa ni Aling Lusing kanina? Kumunot ang noo niya. Ang alin? Ang dalhin si Jillian sa mental facility? Talaga? Naisip mo yan? Iniisip mong baliwang pamangkin mo? Umiling agad si Josie. Ate, hindi naman sa ganun. Gusto ko lang maayos ang kalagayan niya. Mas madali kung may tutulong sa kanyang professionals. Nakakasakit na si Jillian. Minsan, hindi niya alam ang ginagawa niya. Kahit ikaw napapagod at napupuyat ka sa kababantay sa kanya. Nangilid ang mga luha ni Christy. Ayoko. Hindi baliwang anak ko. Nanay ako, Josie. Maiintindihan mo lang itong nararamdaman ko kapag nagkaroon ka na ng anak. Sobrang sakit sa akin ang nangyari kay Jillian. Pag-unawa ko na lang ang suportang kaya kong ibigay sa kanya. Yun na lang. Paano ko magagawa yun kung malayo ako sa kanya? Pero ate... Mapakla siyang tumawa. Kung ganyan lang ang sasabihin mo, wag mo na kaming tulungang mag-ina. Kung napapagod ka ng tumulong sa amin, sabihin mo na lang. Tumigil ka na kung gusto mo. Kaya kong alagaan ang anak ko ng mag-isa. Suminghap si Josie. Ate Christy, hindi naman sa ganon. Mahal ko kayo kaya tinutulungan ko kayo. Huwag kang magalit sa akin. Gusto ko lang gawin ang makakatulong para sa pamangkin ko. Hindi mo ba nakikita? Hirap na din siya. Mabuting nandito tayo nakaalalay sa kanya pero iba pa rin kapag natututukan siya ng mga professionals dahil alam nila kung papaano nila ihahandle si Jillian. Hindi na sumagot si Christy. Buo na ang loob niya. Hindi niya dadalhin sa mental facility ang anak niya. Nasasaktan lang ito sa mga pinagdadaanan nito. Alam niyang makakabangon ang dalaga. Nang makauwi siya, nilinis niya ang mga kalat. Panay ang pagtulo ng kanyang mga luha. Naninikip ang dibdib niya. Ang mga award ng anak niya tuluyan ang nasira at nawalan ng halaga. Kinuha niya ang isang picture kung saan nandun ang larawan ni Jillian. Halata ang saya sa mukha ng anak niya habang nilalagyan ng korona. Niyakap niya iyon. Namatay ang pangarap niya para sa dalaga dahil namatay na rin ang pangarap nito. Palagi lang siyang nakasuporta sa kahit anong laban ng anak niya. Pero ang laban sa paghingi ng hustisya ang hindi niya napagtagumpayan. Sorry Jillian, walang nagawa si Mama para sa'yo. Humahagulgol niyang sabi. Nang malinis na ang bahay at naitago niya ng awards ng anak niya ay mas lalong lumungkot ang bahay na iyon. Wala na ang mga sash at medals ng anak niya na animoy palamuti roon. Napapikit siya. Kapag may dumarating na bisita, pagpasok pa lang, iyon agad ang napapansin. Tuwang-tuwa pa siya noon dahil bida palagi ang kanyang anak. Pero ngayon, wala na ang lahat ng iyon. Ang berdeng pader na lang ng bahay niya ang tangi niyang nakikita. Inayos ni Christy ang sarili niya. Naghanda na siya ng hapunan para sa anak niya. Ilang sandali pa'y nagising na rin naman si Jillian. Natutulala na naman ito. Pero kumpara ng mga nakaraang araw, ramdam niyang okay na ito. Wow, ang dami mo namang kinakain ngayon. Sige lang anak, kain ka pa. Nakangiting sabi niya rito. Kinuha ni Jillian ang mangkok ng kanin. Kumain na po kayo? Nangilid ang mga luha ni Christy. Tuwang-tuwa siyang makitang pagsisilbihan siya nito. Parang bumalik na sa normal ang lahat. Bumalik na ang dating malambing niyang anak. Nang araw na yon, doon lang din siya matinong nakakain. Tinulungan din siya nitong magligpit ng pinagkainan nila. Basta, ginagawa lang nila ang mga tipikal na gawain nilang mag-ina sa bahay noong maayos pa sila. Pero, hindi na nasanay si Christy. Hindi na siya natuto. Dapat matagal niya nang alam na sa bawat ligaya may kapalit na kalungkutan. Mama, narinig ko po kayong nag-uusap ni Tita Josie kanina. Panimula ng kanyang anak. Napalingon siya rito. Huwag mong isipin yon, okay ka lang.
Ipinatong ni Jillian ang baba sa mga tuhod nito. Mama, hindi po ako okay. Alam ko pong hindi po ako okay. Pagod na po ako, pero ayoko na pong maging pabigat sa inyo. Lumapit siya sa anak at niyakap ito. Magiging okay ka rin. Lagi akong nandito sa tabi mo, anak. Kilala mo ako. Palagi kitang susuportahan. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mga mata ni Jillian. Gusto ko pong gumaling, Mama. Gusto ko pong bumangon ulit. Ayaw ko na po silang maalala. May pag-asa pa naman pong maging maayos ang buhay ko, diba? Lalaban din po ako para sa inyo. Hinawakan niya ang pisngi nito. Anak! Pumikit si Jillian. Dalhin niyo na po ako sa mental facility, Mama. Umawang ang bibig niya. Hindi, anak! Hindi kita dadalhin doon. Normal ka, hindi ka baliw. Tignan mo nga, okay ka. Nakakausap kita ng maayos. Umiling ang dalaga. Hindi po ako okay. Durog na po ang pagkatao ko. Hindi ko na po kilala ang sarili ko. Tsaka, takot na takot din po ako. Ayoko pong dumating ang panahong kayo naman po ang masasaktan ko. Mama, ayoko pong maging pabigat. Mahigpit niya itong niyakap. Hindi ka pabigat. Hindi ka kailanman magiging pabigat sa akin, anak. Dito ka lang, sasamahan kita. Kapag natatakot ka, palagi kong hahawakan ng kamay mo. Hindi ka mag-isa. Nanginginig na sinapo ni Jillian ang mukha niya. Tama na po, Mama. Please, pakinggan niyo na lang po si Tita Josie. Gusto ko pong gumaling. Gusto ko pong maging maayos para sa inyo. Ayaw ko na pong maging perwisyo. Hindi ko na po alam ang nangyayari sa akin at wala na po akong kontrol sa sarili ko. Malakas ang bawat hikbing pinapakawalan ni Christy. Tuluyan ang umalpas sa kanyang anak niyang minahal at iningatan niya. Gusto niya rin naman ang gusto nito pero hindi niya kayang malayo sa anak niya. Baka siya pang unang mabaliw sa kanilang dalawa. Katulad ng gustong mangyari ni Jillian, dinala nila ni Josie sa mental facility ang anak niya. Iyak siya ng iyak kahit panay lang ang ngiti sa kanya ng dalaga. Alam niya rin kasing sa bawat ngiti nito, hindi maitatanggi ang lungkot sa mga mata ni Jillian. Mama, aalis muna ako ha. Alagaan mo ang sarili mo. Huwag ka na ulit magpapakapagod ha. Marahang pinunasan ni Jillian ang mga luha sa mukha niya. Hinalikan niya ito sa noo. Huwag kang mag-alala, anak. Bibisita ako sa'yo. Lagi kitang ipagluluto ng masarap na pagkain. Ipangako mo sa aking magiging maayos ka rito ha. Kapag ayaw mo na manatili dito, sumbong mo sa akin. Aalisin kita agad dito. Niyakap siya ni Jillian. Mahal na mahal po kita, Mama. Mas lalo tuloy tumulo ang mga luha niya. Sinuot nito ang isang bracelet sa kanya. Malungkot siyang napangiti. Alam niyang nag-aalala rin itong maiwan siya ng mag-isa. Ilang sandali pa, kinuha na ng mga nurse si Jillian. Sobrang sakit, Josie. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Daing niya sa kapatid niya. Niyakap naman siya nito. Huwag kang mag-alala, Ate Christy. Gagaling siya. Palaban ang pamangkin ko. Kaya niya yon. Babalik din siya sa dating siya at magtiwala lang tayo sa Diyos. Naging mas malungkot ang mga sumunod na araw para kay Christy. Parang nawala ng direksyon ng buhay niya. Mas ramdam na ramdam niya ang pagkukulang bilang isang ina kay Jillian. Pagkatapos mamatay ng asawa niya, ginawa niya ang lahat para maitaguyod ang anak nila. Sa dalaga niya binuhos ang lahat ng atensyon at kaya nga nang mawala ito sa tabi niya, parang nawala ng saysay ang buhay niya. Nabibisita niya pa rin naman tuwing Sabado si Jillian. Pero iba pa rin kapag nasa bahay ito at kasama niya. Ate, nagpapakalugmok ka na naman dyan. Lumabas-labas ka naman no. Tumabi sa kanya si Josie. May dala akong pagkain para sa'yo, kumain ka ha. Bukas pupunta tayo sa kampanya. Tatakbo ang biyanan ko para naman maaliw ka at hindi laging nandito ka lang sa bahay. Huminga ng malalim si Christy.
Ang tagal sumapit ng Sabado. Gusto ko nang mabisita si Jillian. Malungkot na tumingin sa kanya si Josie. Ate naman, wag mo nang masyadong isipin ang anak mo. Ang isipin mo, nandun siya para magpagaling. Kaunting tiis lang naman, magkakasama rin kayong mag-ina. Sa ngayon, alagaan mo muna ang sarili mo. Ibuhos mo muna ang oras mo para sa sarili mo, para kapag bumisita ka sa Sabado, marami kang baong kwento kay Jillian. Kilala mo naman yun, may pagkamarites din yung anak mo. Dapat lahat ng chismis alam. Tipid siyang napangiti. Napagtanto niyang tama si Josie. Yun na nga lang ang gagawin niya. Kinabukasan, sumama na lang siya sa kampanya ng biyana ni Josie. Okay na ang lahat. Medyo magaan ang loob niya, pero nang makita niya si Edgardo Villagonzago ay nabuhay ang galit sa puso niya. Nakita niyang kasama ito sa pangangampanya ng isang politiko at mukhang mahalagang panauhin pa. Hindi na talaga siya bilib sa sistema ng mga tao sa mundo. Kapag mahirap at walang kapangyarihan, parang ginagawa lang basura sa lipunan. Ate, may problema ba? Tanong sa kanya ni Josie. Wala. Sagot niya dito. Abala ang kapatid niya. Ayaw niyang mamroblema pa ito sa kanya. Ayaw niyang malaman itong nabubuhay na naman ang galit niya para sa hindi maabot na hustisya para kay Jillian. Pumasok na lang siya sa pick-up kung saan siya sumakay kanina. Nanginginig ang buong katawan niya sa galit. Kailangan niya munang pakalmahin ang sarili. Pumikit si Christy ng mariin. Hindi ko na dapat iniisip ang walang hiyang yun. Bulong niya sa sarili. Nang maging maayos ng pakiramdam niya ay umayos na rin naman siya. Pumunta siya sa namimigay ng pagkain para tumulong. Gayunpaman, parang sinusubukan ni Edgardo kung hanggang saan ang pasensya niya. Oh, ikaw pala yan! Kamusta? Balita ko, nabaliw na raw si Jillian. Tila demonyong humalakhak si Edgardo. Sinamaan niya lang ito ng tingin. Alam niya ang ginagawa ng lalaki. Nananadya ito. Kung sino pa ang may mga kasalanan, ang mga ito pa ang mas makakapalang mukha. Sabi ko naman sa'yo, willing ang anak mo. Kaya nga, ako ang nanalo sa kaso, di ba? Mahinang sabi sa kanya ni Edgardo. Humigpit ang hawak niya sa sandok. Gustong-gusto niyang itapon sa pagbumukha ng lalaki ang pagkaing nasa harap niya. Kahit doon man lang, maiganti niyang anak niya sa lumapastangan dito. Baka ikaw, gusto mo? Maganda at may alindog ka pa. Kaso wala pa rin tatalo sa sarap ng anak mo. Nakangising sabi pa nito. Lumayo na agad si Edgardo sa kanya nang tawagin ito ng mga kasama nito. Nagdilim naman ang paningin ni Christy. Nag-aapoy sa matinding galit ang kalooban niya. Lumapit siya sa nagkakatay ng lechong baboy sa buffet table. Kinuha niya ang napakalaking gulok at pinagtataga si Edgardo. Wala na siyang pakialam sa sigaw ng mga tao at sa daing ng walang awang humalay sa anak niya. Gusto niya na lang talagang ipaghiganti si Jillian. Dinumog siya ng mga tao. Tumulo ang mga luha ni Christy nang makita ang wala ng buhay na si Edgardo. Hindi siya masamang tao, pero tinulak siya ng lalaki para gawin iyon dito. Duguan ang kamay niya. Lumapit sa kanyang umiiyak na si Josie pero wala na siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya, nakamit niya ang hustisya para sa anak niya. Ate, bakit ginawa mo to? Naluluhang tanong ni Josie sa kanya. Napaiyak na rin si Christy. Iginanti ko lang ang anak ko. Namalayan niya na lang na nakaupo siya sa loob ng mainit na selda. Tulala lang siya roon at hindi alam kung anong iisipin. Ate, bakit mo naman ginawa yun? Bakit pinatay mo si Edgardo? Ihahanap kita ng abogado, ate. Magpapatulong ako sa asawa ko. Hindi pwedeng mabulok ka dito. Naluluhang sabi ni Josie sa kanya. Marahang umiling si Christy. Kahit kumuha ka pa ng abogado, wala ring saysay. Sayang lang ang panahon at pera. Maraming nakakita ng ginawa ko sa lalaking yon. Hinahanda ko ng sarili kong makulong. Kasalanan yun kaya tatanggapin ko. Mas lalong umiyak si Josie. Ate naman, hindi ganito.
Hindi dapat ganito ang nangyari sa inyo ni Jillian. Inabot niya ang kamay nito. Isa lang ang pakiusap ko. Alagaan mo ang anak ko. Alam kong sobrang laking pabor nito pero huwag ka sanang magsawang tulungan ako at saka si Jillian. Siya na lang ang tulungan mo. Huwag na ako, Josie. Bata pa siya. Marami pa siyang magagawa sa buhay. Kaya sana tulungan mo siyang bumangon ulit. Napailing ang kapatid niya. Paano ko sasabihin sa kanyang nangyari sa'yo, ate? Siguradong magtatanong yun. Tumulo ang mga luha ni Christy. Huwag mong sabihin. Nagpapagaling pa siya. Baka makaapekto to sa kanya. Sabihin mo na lang na nagtrabaho ako sa malayong lugar. Huwag mo na lang sabihin na kulong ako. Sigurado akong sisisihin niya ang sarili niya. Pinilit siyang yakapin ni Josie kahit nasa pagitan nila ang malamig na rehas. Huwag kang mag-alala. Lagi kitang dadalawin dito, ate. Magpakatatag ka ha. Hindi ako magsasawang tulungan kayong mag-ina. Magiging maayos si Jillian. Ibibigay ko ang lahat ng suportang kaya kong ibigay. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito. Maraming salamat. Nagkaroon si Christy ng public attorney. Nilaban ang kaso pero natalo rin siya. Nasentensyahan siya ng reklusyon perpetua at 20 years na pagkakakulong. Nang marinig niya yon, tinanggap niya na sa sarili niyang pagbabayaran niya ang kasalanan niya sa loob ng kulungan. Ni hindi man lang niya nayakap at nahagkan si Jillian sa huling sandali. Bawal ang tutunga-tunga nga dyan! Gumawa kayo! Sigaw na nagbabantay sa kanila. Tinago ni Christy ang larawan ng anak niya. Ayaw niyang maagaw sa kanya iyon. Yun na lang ang tanging alaala niya kay Jillian. Nagpatuloy na lang siya sa pagbubungkal ng lupa. Naging ganoon na lang ang ginagawa niya sa loob ng selda. Permanente ang pagkakakulong niya kaya nilipat na siya sa mas malaking selda. Gayunpaman, malaki man ang lugar, siksikan pa rin sila roon at sobrang maalinsangan. Minsan ay hindi pa siya nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Miss na miss mo ng anak mo? Tanong sa kanya ni Mildred, ang kasama niya sa kulungan. Napangiti siya. Sobra. Ang ganda niya, no? Alam mo ba, sumasali yan sa mga beauty pageant at saka lagi yang nananalo. Pinagmasdan ni Mildred ang larawan ni Jillian. Oo nga, maganda nga. Anong nangyari? Malungkot siyang napangiti. Pinagsamantalahan siya ng isang coordinator at judge doon sa huling pageant na sinalihan niya. Hindi kami nanalo sa kaso. Yun din ang dahilan kung bakit ako nandito. Napatay ko ang taong yun. Napakasama ko. Umiling naman ito. Lahat naman ng tao may kabutihan sa puso. Sa tingin mo ba, lahat ng mga taong nakakulong dito masama? Yung iba gumagawa ng masama dahil may mabigat na dahilan. Isa pa, dahil din sa bulok na sistema at hustisya, may ilan din dito na pagbintangan lang sa kasalanang hindi naman nila ginawa. May kabutihan naman tayong lahat. May mga pagkakataon lang talagang nagtutulak sa atin para maging masama. Tipid siyang napangiti. Sana lahat ng tao ganoon ang pananaw. Alam naman ni Christy sa sarili niyang kung may pagkakataong makalaya siya, hindi naman siya makakaligtas sa panghuhusga ng ibang tao. Tinapik nito ang balikat niya. Ganyan din ako sa mga anak ko. Gagawin ko lahat para sa kanila. Huwag mo talagang susubukan ang galit ng isang ina. Huminga siya ng malalim. Hindi naman ako madaling magalit. Napuno na lang talaga ako sa taong lumabag sa anak ko. Alam mo ba, mabait at malambing ang anak ko na yan? Ni minsan, hindi ako binastos ni Jillian. Palagi niya akong ginagalang. Ngumiti rin ito. Kung ganun, magandang pagpapalaki mo sa anak mo. Ganun daw yun eh. Makikita mo sa mga anak mo kung anong klase kang magulang. Tumango siya. Naniniwala siya roon. Alam ni Christy na napalaki niya ng maayos ang anak niya kahit siya lang mag-isa. Gusto kong makausap ang anak ko kahit saglit lang. Gusto kong malaman niya na okay lang ako, kaso ayokong sabihin sa kanyang nasa kulungan ako. Kilala ko si Jillian. Siguradong mag-aalala yun. Hindi niya napigilang sabi. Bahagyang lumapit sa kanya si Mildred.
Alam mo, may paraan dito si Mayora. May cellphone yun. Pwede mong magamit yun para makatawag ka sa anak mo. Nabuhay agad ang pag-asa ni Christy. Talaga? Tumango ito. Kaya lang, may kapalit. Alam mo na, mukhang pera yun eh. Kumunot ang noo niya. Pera? Aanhin mo naman ang pera, Ate Christy. Kunot noong tanong ni Josie sa kanya. Gumuhit ang ngiti sa mga labi niya. Basta, pengi na lang ako. Promise, hindi ko naman gagamitin sa masama. Tumango na lang ang kapatid niya. Kumusta ka na ate? Pasensya ka na. Ngayon lang ako nakadalaw sa'yo. Bukod sa malayo, abala din ako sa asawa ko at sa pag-aasikaso kay Jillian. Tsaka, buntis na rin kasi ako. Umiling agad si Christy. Ayos lang. Masaya na ako kahit isang beses isang buwan ka lang bumisita. Saka buntis ka na pala. Baka makasama sa'yo ang pagbiyahe. Hindi mo naman kailangan gawin yon. Sobrang laking abala ko na sa'yo. Oo nga pala. Kamusta ng anak ko? Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Josie. Nagiging okay na siya ate. May improvement na siya. Sabi ng doktor, pwede na raw siyang makalabas sa facility basta tuloy-tuloy lang ang gamot. Salamat naman sa Diyos. Sana magtuloy-tuloy na. Nangingilid ang mga luha ni Christy. Hinawakan nito ang kamay niya. Sabi niya sa akin kapag magaling na siya gusto niya raw bumalik sa pag-aaral. Huwag kang mag-alala ate, susuportahan ko siya. Kahit sang school pa yon. Tumulo na ang mga luha ni Christy. Sobrang buti ng kapatid niya sa kanilang mag-ina. Siguro ay ganun talaga kapag pinakitaan ng kabutihan ng isang tao. Kabutihan din ang ibabalik sa kanya. Marami mang hindi magagandang nangyari sa kanya at sa anak niya, may pag-asa pa rin siyang nakita. Sa gitna ng dilim, may natatanaw pa rin siyang liwanag. Malungkot nang umiti si Josie. Kaya lang, nagtatanong siya tungkol sa iyo ate. Hindi naman natin habang buhay may tatago kay Jillian ang tunay na sitwasyon mo. Matalino siya kaya mahahalata niya agad ang lahat. Nilabas nito ang cellphone. Nagbilin ako sa facility kanina. Sinabi kong tatawag ako sa kanila. Kakausapin natin si Jillian. Nasabik agad si Christy sa sinabi ng kapatid niya. Ilang sandali pa'y sinagot na ang tawag ni Josie. Nang marinig niya ang boses ni Jillian ay parang may humaplos sa puso niya. Mama! Bakit ngayon lang po kayo tumawag? Miss na po kita. Malakas na sabi ni Jillian sa kabilang linya. Pasensya na anak, busy lang si mama sa trabaho kaya hindi ako makabisita at makatawag sa'yo. Miss na rin kita anak. Sabi po nila malapit na daw akong umuwi. Malapit na raw po akong gumaling mama. Bibistahin po kita sa trabaho mo ha? Pinigilan niya ang sariling mapahikbi. Oo naman, basta magpagaling ka dyan ha. Lagi mong tatandaang mahal na mahal kita. Sandaling nanahan ang saya sa puso ni Christy pagkatapos ng pag-uusap na iyon. Hiling niyang sana ay marinig muli ang tawa ng anak niyang inagaw mula rito. Gusto niya muling makitang masaya at puno ng buhay si Jillian. Nilabas ni Josie ang mga pagkaing dala nito. Oo nga pala ate, kumusta ka rito? Okay naman, mabait naman ang mga kasama ko. May mga gulo pero kinakanti lang naman nila kapag may matapang. Kaya tahimik lang ako. Seryosong sabi niya rito. Diba sa mga ganito may mga Bible study? Huwag mo sanang kalimutang magsamba Ate Christy. Paalala sa kanya ni Josie. Nawala ang ngiti sa mga labi niya. Totoo pa ba ang Diyos? Dumaan ang lungkot sa mga mata nito. Ate, napailing si Christy. Pakiramdam ko, pinabayaan niya na kami. Palagi kaming lumalapit sa kanya. Pinalaki ko rin si Jillian nang may takot sa Diyos pero pinabayaan niya kami. Ate, huwag mong questionin ang Diyos. May dahilan ng lahat kaya nangyayari to sa inyo. Magpakatatag lang kayo. Marahang sabi ni Josie sa kanya. Huminga ng malalim si Christy at tumango. Sinusubukan niyang bumalik kahit humina na ang pananampalataya niya. Baka tama si Josie.
May dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng iyon sa kanilang mag-ina. Pagkatapos ng pagbisita, kahit papaano ay nagkaroon siya ng dahilan para magpatuloy. Kahit nahihirapan siya sa loob ng bilibid, wala na siyang pakialam. Ang mahalaga lang sa kanya ay magiging maayos na ang kalagayan ni Jillian. Lumipas ang mga buwan at taon, nasanay na si Christy sa buhay sa kulungan. Hindi na rin siya masyadong nag-aalala pa para kay Jillian dahil alam niyang bumubuti na ang kalagayan nito. Huling balita niya, bibitiw na ito sa iniinom na gamot. "Christina Albiol, may bisita ka!" sabi ng bantay sa kanya. Napakunot ang noo niya. Wala siyang inaasahang bisita. Nagpaalam sa kanya noong nakaraan si Josie na hindi ito makakabisita. May sakit ang pamangkin niya at hindi ito maiwan. Kaya laking gulat niya nang makitang si Jillian ang naghihintay sa kanya. Umawang ang bibig niya. Hindi pa siya nakakalapit ay tumayo na ito at tumakbo papalapit sa kanya. Sinugod na siya nito ng yakap. "Mama, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit ganito?" Umiiyak na tanong nito sa kanya. Nangilid ang mga luha ni Christy. Parang sasabog na rin ang emosyon niya pero sa tagal niya sa kulungan, natuto na rin siyang magpigil. Maraming tinuro sa kanya sa loob. Hindi niya pinakitang mahina siya. Kapag tatanga-tanga siya, lalamunin siya ng lungkot at mga taong gustong manamantala sa kahinaan ng kapwa. Hinaplos niya ang buhok nito. "Maupo muna tayo, anak." Sumunod naman agad si Jillian. Umupo ito. Mabilis nitong pinunasan ng mga luha. Hindi mapigilan ni Christy ang pagmasdan ng anak niya. Ang tagal niyang hindi nakita ang dalaga. Nandun pa rin ang mahabang peklat nito sa mukha pero para sa kanya, ito pa rin ang pinakamaganda. "Kumusta ka, anak?" Malambing niyang tanong kay Jillian. Bumuhos na naman ang mga luha nito. "Mama, ako po dapat ang nagtatanong sa inyo niyan. Huwag ka nang umiyak. Huli kitang nakita, umiiyak ka. Ngayong nagkita tayo ulit, ganito ka pa rin?" Ngumiti ka na, Jillian. Pinilit ngumiti ng dalaga. "Mama, sorry." "Wala kang kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo, anak. Kilala mo ako. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Pero hindi mo kailangang maparusahan ng ganito, Mama. Hindi mo deserve lahat ng to." Namamaos na sabi ni Jillian. Huminga siya ng malalim at hinalikan ng kamay nito. "Anak, may kasalanan ako kaya pagbabayaran ko yon. Ngayong alam mo na ang lahat, huwag mong isiping kasalanan mo. Kung nag-aalala ka talaga sa akin, magpatuloy ka sa buhay mo. Hanapin mo ang nawalang kasiyahan mo. Mangarap ka ulit. Kahit nandito ako, pangako, hindi ako malulungkot." Suminghap si Jillian at hinaplos ang bracelet na binigay nito sa kanya. "Nasa inyo pa rin po pala ito, Mama." "Oo naman, iniingatan ko to palagi. Bigay mo sa akin to eh." Hinaplos ni Jillian ang buhok niya pababa sa mukha. Natawa na lang siya. Para bang kinakabisado pa nito ang lahat sa kanya. Kahit parang pinagbiyak na buko naman ang mga itsura nila. Nilabas na ni Jillian mula sa bag ang dala nitong pagkain. "Nagdala po ako ng paborito niyong pagkain. Kumain po kayo ng marami. Ang payat niyo na po. Sisikapin ko pong makabisita rito para lagi ko po kayong maabutan ng pagkain." Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Christy. "Wag na, mapapagod ka lang. Mag-focus ka na lang muna sa pag-aaral mo, anak. Sabi ng tita Josie mo, kukuha ka raw ng education sa college. Maganda yan, magkakaroon na ako ng Ma'am Jillian. Ang gandang teacher mo naman." Napalunok ang kanyang anak. "Hindi pa naman po ako sure doon. May iba pa po akong gustong gawin, Mama, pero promise po, hindi naman po ako magiging pabigat kay Tita Josie. Magtatrabaho po ako habang nag-aaral. Gusto ko pong mag-aral ng law, Mama." Hindi alam ni Christy ang dapat na maging reaksyon sa sinabi ng anak. Matalino ang anak niya pero hindi niya inaasahang gusto nitong pasukin ng abogasya. Huminga siya ng malalim. "Anak, kung ginagawa mo to para sa akin, wag na. Baka mahirapan ka lang. Stressful daw yun at ayaw kong ma-stress ka pa." "Hindi po. Kakayanin ko po yun. Isa pa, lahat naman ang ginagawa ko para po sa inyo. Gusto ko pong makamit ang hustisya para sa ating dalawa. Hindi ka na po mag-isa, Mama. Lalaban na rin po ako. Lalaban na po tayo.
Gusto ko pong makalaya kayo rito. Gusto ko pong makasama po kayo ng matagal. Sa pagkakataong iyon, hindi na napigilan ni Christy ang umiyak. Sa relasyon nilang mag-ina, nakalimutan niya na ang isang bagay. Kinakapitan nila palagi ang isa't isa noon pa man. Kahit sumuko ang isa, may mananatiling matatag para hawakan ng kamay ng isa. Simula ng araw na yon, pareho na silang lumalaban sa mga hamon ng buhay. Minsan ay naaawa na siya sa anak niya. Palagi man itong nakangiti, halata sa mukha nito ang pagod at puyat. Anak, magpahinga ka. Wala ako sa tabi mo para alagaan ka. Huwag mo sanang sagarin ang sarili mo. Mahirap kapag bumigay ang katawan mo. Kapag nalaman kong may nangyaring masama sa'yo, talagang hahanap ako ng paraan para tumakas dito. Sunod-sunod niyang sabi sa anak. Tumawa naman si Jillian. Mama naman, wag mong gagawin yan. Makakaalis ka sa legal na paraan. Hintayin mo lang magiging abogada rin ako. Wag ka na po kasi masyadong mag-alala sa akin. Kaya ko naman po. Nakakapagod pero kinakaya. Nakalimutan niyo na po ba? Fighter po ako, mama. Kaya naman, nang matapos siyang bisitahin ni Jillian, malalim ang iniisip niya. Gusto niyang humanap ng paraan kung papaano makakatulong sa anak. Alam niyang magastos ang gusto nitong kurso kaya gusto niyang masuportahan man lang ito kahit papaano. Grabe! Gaano ba kalalim yung iniisip mo? Tanong ni Mildred sa kanya. Iniisip mo na naman yung anak mo, no? Huminga siya ng malalim. Wala naman akong ibang iisipin kung di siya lang. Si Jillian ang lifeline ko. Alam mo yun. Ano bang iniisip mo? Kailangan kong tumulong kahit papano sa gastusin ng anak ko sa paaralan. Ayaw kong maging inutil. Gusto kong may maabot sa kanya para hindi siya masyadong mahirapan sa labas. Kung hindi lang ako nakulong, kakayod talaga ako. Gusto kong maging abogada si Jillian. Imporma niya sa kaibigan niya sa kulungan. Tumawa naman ito. Wow! Kriminal ang ina. Marangal ang anak. Mag-ina ba talaga kayo? Napairap siya. Puro ka talaga kalokohan. Tulungan mo na lang akong mag-isip. Inakbayan siya nito. Eh di sumipsip ka kay Mayora. Nagpapamasahe yun eh. Nagbibigay ng pera kapag magandang trabaho. Magpaalila ka doon. Sure akong may bahagi ka ng diskarte niya dito sa kulungan. Sandaling nag-isip si Christy. Pinatulan niya nga ang sinabi ni Mildred. Lahat ng utos ni Mayora sinunod niya. Kahit maging human electric fan ito, pinatos niya na. Nakakapagod at maliit na halaga lang naman pero ang ideyang may maibibigay na siya kay Jillian, sobrang saya niya. Mama, saan galing to? Gulat na tanong ng dalaga sa kanya. Napangiti siya. Gamitin mo yan sa mga gastusin mo. Kinita ko yan. Pinanliitan siya ng tingin ni Jillian. Nagbebenta ka ba ng droga? Nanlaki naman ang mga mata ni Christy. Hindi binigay sa akin yan ni Mayora. Alalay niya ako sa loob. Siya lang naman ang may pera kaya sa kanya ako dumidikit ngayon. Mama, sa inyo na po yan. Hindi anak, sa'yo talaga yan. Saka wala naman akong pagagamitan yan dito kaya tanggapin mo na yan. Nakangiting sabi niya rito. Tumawa si Josie. Ibang klase ka talaga, Ate Christy. Basta para kay Jillian nagagawan mo ng paraan. Ganon yata talaga kapag ina. Gagawin niya lahat para kay Jillian. Kahit ilang bundok pa yata ang kailangang akyatin para sa kanyang anak. Mapapagod siya pero hindi susuko. Naging ganoon na palagi ang daloy ng buhay nila. Nasanay na rin si Christy pero sa kabila nun, malaki pa rin ang paghahangad niyang makasama ng malaya si Jillian. Lumipas ang mga taon, tumatanda na rin siya. Gayunpaman, gusto niyang manatiling malakas. Palagi niyang pinanghahawakan ang pangako ng anak niya na makakalabas rin siya sa tulong nito. Darating ang araw na makakamit din nila ang hustisyang matagal nang pinagdamot sa kanilang mag-ina. Ano ba yung ginagawa mo? Pagod na tayo sa ginagawa natin dito. Magpahinga ka na. Matanda na tayo. Malapit na sa rayuma. Anong tingin mo sa sarili mo, bata? Natatawang tanong ni Mildred sa kanya. Gumuhit ang mga ngiti sa labi niya. Crochet ang tawag dito. Malapit ng graduation day ng anak ko. Magna cum laude siya. Ang talino ng anak ko. Bumuntong hininga si Mildred. Sayang, hindi ikaw ang maghahatid sa kanya sa graduation. Malungkot siyang napangiti.
Hindi ko siya maibili ng dress, kaya igagawa ko na lang. Gusto ko ring maramdaman niya na kahit wala ako sa araw na yun, sa damit na to, mararamdaman niyang niyayakap ko siya. Parang kasama ko siya sa lahat ng tagumpay niya sa buhay. Alam mo, Christy, magkaiba tayo ng estilo sa kung paano magmahal ng mga anak natin. Pero nakakamangha ka. Pareho kayong matatag ni Jillian. Sobrang tibay ng pundasyon ng ginawa mo para sa anak mo. Nagiba na pero bumabangon pa rin. Wika ni Mildred sa kanya. Parang kinikiliti ang buong pagkatao ni Christy. Matagal niya nang ginagampanan ang maging ina ni Jillian, kaya malaking bagay sa kanyang purihin siya bilang mabuting ina. Mama, graduation ko na po bukas. Sayang po, hindi po kayo ang kasama ko. Si Tita Josie po ang maghahatid sa akin. Pero wag po kayong mag-alala, kukuha po ako ng maraming pictures para kapag bumisita ulit ako dito, may papakita ko po sa inyo. Nakangiting sabi ni Jillian. Ah, anak, nakabili ka na ba ng dress na isusuot mo sa graduation? Tanong niya rito. Umiling ito. Hindi pa po, Mama. Pagkatapos po rito, dadaan na po ako sa mall para bumili. Nilapag niya ang regalo niya sa lamesa. Pasensya ka na, anak. Sa dyaryo ko lang binalot ang graduation gift ko para sa'yo. Sana magustuhan mo, pero kung hindi mo type suotin, ayos lang naman. Ginawa ko lang yan, wala akong alam na design at ginawa ko lang yan sa tingin kong babagay sa'yo. Bakas ang pagkamangha ni Jillian nang makita ang damit. Sobrang ganda po nito, Mama. Ang haba po nito. Ilang araw niya pong ginawa. Nahihiyang tumawa si Christy. Hindi ko na alam, ginagawa ko lang yan kapag may libreng oras ako dito. Hinawakan ng dalaga ang kamay niya. Susuotin ko po ito sa graduation ko. Salamat po, Mama. Nakahinga siya ng maluwag. Nang sumapit ng graduation day ni Jillian, talagang nangulit pa siya sa nagbabantay sa kanya. Mayroon daw live ang graduation day ng anak niya. Mabuti na lang, bumigay na rin ito sa kakulitan niya. Congrats sa anak mo, Christy! Sabi ng nagbabantay sa kanila sa selda. Salamat! Nakangiting sabi niya rito. Tinuon niya ang atensyon sa panonood ng live ng graduation day. Pati ang mga kasama niya nakikinood na rin. Sa loob ng ilang taong pagkakakulong niya doon, laging ang anak niya lang ang bukang bibig niya. Kaya kahit ayaw ng mga kasama niya, napipilitan na lang makinig tungkol sa mga kwento niya tungkol kay Jillian. Nang tinawag ang pangalan nito, sabay-sabay silang nagpalakpakan. Panay ang halakhak niya, pero walang awat ang pag-agos ng mga luha niya. Sino ba namang ina ang hindi maiiyak? Wala siya roon, pero halos kalahati ng speech nito inaalay para sa kanya. Hindi pa iyon ang katapusan, pero para sa kanya ang makitang ganoon kasi si Jillian nagdudulot na ng labis na kapanatagan. Unang take pa lang ng bar exam ng dalaga ay naipasa na agad nito. Agad itong sumabak sa trabaho. Alam niyang nahihirapan ito sa law firm na pinapasukan, pero sinisingit pa rin itong asikasuhin ang kaso niya. Nagkaroon ng pagbabago sa kaso ni Christy. Hindi naman siya inosente. Alam niya sa sarili niya ang mga nagawa niyang kasalanan. Gayunpaman, ginawa ni Jillian ang lahat para lang mabawasan ang parusa niya. Sa pagkakataong iyon, dininig ng korte ang mga boses nilang humihingi ng hustisya. Laya ka na! Pwede bang bisitahin mo kami rito? Mamimiss ka namin. Wala na kaming maririnig na kwento tungkol kay Jillian. Jillian dito, Jillian doon. Pangaasar sa kanya ni Mildred. Mahinang tumawa si Christy. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko kayo makakalimutan. Mahirap dito sa loob pero kinaya ko dahil nandyan kayo para umalalay. Sobrang nagpapasalamat ako. Niyakap na siya isa-isa ng mga kasamahan niya. Nang lumabas siya'y nadatna niya ang anak niyang formal na formal ang suot. Welcome back, Mama. Niyakap siya ni Jillian. Tumulo ang mga luha niya sa sobrang saya. Salamat! Salamat at hindi ka sumuko sa akin, anak. Ngumiti ang dalaga sa kanya. Ma, hindi mo rin ako sinukuan noon. Hindi naman po natin kailangang maging matatag pareho. Pero habang may nananatiling isa sa atin ang lumalaban, mahihila po natin ang isa't isa mula sa kadiliman. Magkahawak kamay nilang nilisan ang lugar na iyon.
Napangiti si Christy sa bagong simulang naghihintay para sa kanila ni Jillian. Matanda na siya at masisiyahan siyang makasama pang anak niya, makilala ang mapapangasawa nito at maalagaan ang magiging mga apo niya rito. Nanumbalik na rin ang pananampalataya ni Christy sa Diyos. Nagpasalamat siya sa lahat ng biyayang ipinagkaloob nito sa kanya. Marami man silang pinagdaan ng hirap ni Jillian, nagawa nilang makabangon. Nagawa nilang makapagsimulang muli. Doon niya rin napagtanto na siguro kaya nangyari ang lahat ng iyon ay para maging mas malakas at maging mas matatag pa ang pagsasama nilang mag-ina, pati na ng mga taong nagmamahal sa kanya, katulad na lamang ni Josie. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.